So, lesson 8, leading discussion in SL. So, we have the objective. Objective, it's sa Tagalog is layunin or the measurable action. It says here, for each student to learn how to lead discussion in SL. So, dapat po tayo ay matuto tayo on how we lead the discussion in SL or the OCM, Open Cell Group Meeting. So, we have letter B is goals. So, ano ba ang goals? Goal means the achievable outcome, yung gusto natin na marating. Yun po ang ibig sabihin ng goal. So, let's read. At the end of the class, each student should be able to first know how to lead discussion. Kailangan po tayo na alam natin na mag-lead sa discussion sa Open Cell Group. To know other guidelines that will help him lead SL. So, hindi lang po tayo nagli-lead, amen, pero may mga guidelines tayo na dapat matutunan para kung paano tayo mag-lead sa OCM sa ating cell. So, gusto nyo bang matutunan yan? So, kung gusto nyo is you are in the right place. So, C, sabi dito, biblical foundation. Pakibasa po sis sa Biblical foundation, preach the word, be prepared in the season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction in 2 Timothy verse 2. Amen. So, ito po yung biblical foundation natin talaga na yung pag-preach natin po sa salita ng Lord is we should not neglect it. Kailangan po na meron tayong boldness talaga na anytime, hindi lang yung feeling mo is gusto mong mag-share, no, hindi ganun. Kailangan in and out of season, we should preach or share the words of God. Kasi ito ang sinabi sa 2 Timothy 2. Ito yung po sa sinabi niya. So, leadership is not by thought but by quote. Yung leadership is hindi po ito yung pagalingan, kundi quote. Yung na-quote mo sa lesson kung paano mo ito mai-apply. Hindi po ba? Yun po ang ibig sabihin ng leadership. Hindi sa katalinuhan yan but on how you can apply what you have learned. So, may team exposition po tayo. Ayan po, sabi dito, yung team exposition, sige, basahin po natin kasi may mga blank dyan. So, sige, the goal of every cell meeting is winning souls. Yes, winning souls to Christ and making disciples. Yan po yung team exposition natin. So, ano po ang ibig sabihin ng the goal of every cell meeting is winning souls to Christ and making disciples. So, hindi lang pala tayo nag-gather or nag-cell meeting. Amen. Pero yung goal natin dito ay yung natin, ma-nurture natin yung mga new na kasama natin sa ating OCM para sila ay ma-equip na sila din ay maging disciple na tulad natin. Ito po ang ibig niyang sabihin. So, number 2, this goal is achieved not only during the cell meeting but outside of the cell meeting. As we establish relationship with each cell member. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mo nga kung anong naintindihan mo dito. So, dito ang pagkakaunawa ko. Ito sisilwa ko tatawan mo kakaano seryoso din alay. Nangingin ka sa ayun. So, sa pagdi-disciple, kailangan natin mag-build ng isang relationship para magkaroon tayo ng strong foundation sa isa't isa. So, ayun po ang pagkakaunawa ko doon. Amen. Yes. That's right. Praise the Lord. So, number 3 po tayo. But a bulk of the winning and discipling process happens during the sharing of the word in a cell meeting. Sabi niya. It is very important, therefore, that the leader is prepared to handle the sharing of the word. So,
hindi lang po kailangan po yung mag-share the words, kailangan alam niya yung sinasabi, hindi siya kumakapa-amen. Kasi ano yung kasabihan noon na paano mo ituturo kung hindi mo alam. So before talaga na tayo ay magturo is alam natin, may knowledge tayo sa ating tinuturo sa salita ng Panginoon. Kasi meron yung mga pilosopo dito kailangan alam natin na na sagutin. Hallelujah. So, sabi dito, guidelines for leading a discussion in a cell meeting. May mga guidelines paano tayo mag-lead ng discussion sa cell meeting. So, yung una dito sabi niya, serve as a facilitator, not lecturer. Your facilitator, okay. Sabihin nyo lang kung ano para alam ko. And then, your goal is to attract personal interaction and self-discovery. Sabi niya, avoid pitfalls or being overly directive or too passive. So, ibig sabihin, ang facilitator po ay hindi yan lecturer na parang teacher na halimbawa yung love is ano mo ba kung ano yung ano pa yung L, hindi po ganun. Yung facilitator talaga is yung siya, yung may humility siya na na mag-deliver sa salita ng Lord, and most of all yung purpose niya is maka-engage lahat, lalo na yung mga newcomers, hindi yung sinabi mo ang buo tapos tahimik lahat. Yun po ang tinatawag na lecturer. Kaya sabi na, serve as a facilitator, not a lecturer. Sabi niya, ano ba ang ibig sabihin ng ng overly directive? Let us watch din yung mga ginagamit natin na salita kasi baka masakit or nakaka-offense. So, iwasan din po natin yung mga yung mga ganun na salita. Kailangan i-balance natin, tignan natin yung mga hearer kung kaya ba nila yung level ng salita na yun or hindi. Yun po ang ibig niyang sabihin. So, hindi po tayo naglilid na ang akala mo sa sarili mo is all the power is in you. Hindi po ganun ang isang facilitator. Amen. So, siguro nakaka-relate tayong lahat, di ba? Kasi meron yung gustong siya lang ang magsalita, ayaw makinig. Gusto niya siya lahat, di ba? But thanks God kasi tayo ay natututo. Amen. So, sabi niya, focus on what scripture, sabi niya, has to say and not what you have to say as a leader. Ayan yung sabi niya dito. Point members to scripture and allow the Holy Spirit to make application according to each member's needs. So, ano po ba ang ibig sabihin nito? Kailangan po yung scripture, yung salita ng Lord, ang talagang yung elaborate mo sa kanila na maintindihan nila, hindi yung knowledge mo as a person or yung potential mo or yung talino mo as a leader, yung i-elaborate mo sa kanila. Kailangan yung words of God lang talaga yung mo sa kanila, i-deliver mo sa kanila na maintindihan nila, and allow the Holy Spirit to speak unto them by His words. Yan po ang ibig kong sabihin. So, number 3, maintain an atmosphere of love, sabi niya, and acceptance, which will lead to open discussion. Never put down a person's comment or contribution. So, diba nararanasan natin ito sa ating open cell group meeting? Amen na. Meron talaga yung mga, syempre, first comer is hindi niya pa rin maabot yung level ng understanding natin sa words of God. So, wag po natin silang looking down na sabihin natin, wala naman alam yun, mas magaling naman ako dyan. Tapos, hindi na tayo nakikinig, nagse-cellphone. Parang ini-snub natin yung sinasabi. God teaches us na i-accept po natin yung level nila and assist them with love. Amen. And humility. Ganun po. Praise the Lord. And then, ito pa, sa next page na po tayo.
Sabi niya dito, as open-ended questions which have several possible answers and which can't be answered by a simple yes or no. Sabi niya dito. So, ayun po, yung open-ended questions po, yung ibig niyang sabihin dito is kailangan po na na simple ba? Simple yung i-question natin sa kanila is not complicated. Yung kayang abutin ng isip nila na kung pwede lang is, sabi nga dito, simple yes or no, sabi niya. So, ibig niyang sabihin, pag nag-ask po tayo ng question, yung kaya ng utak nila, na huwag po tayong, of course, kung yung level po nung sinesell natin is deep, so we can ask more deeper. Pero kung yung for example, nasa first layer pa rin, so first layer din on how we ask question to them. Yun po ang ibig niyang sabihin, simplify question lang po. So number 5, sabi niya dito, encourage involvement by calling on non-participants by name to respond. This also helps control the overly talkative. So ano po ba ang ibig sabihin nito? Kailangan po, 'di ba, napapansin natin sa cell group, marami yung talagang over talkative na kung minsan hindi natin namamalayan kung saan na pumupunta yung usapan, wala na sa topic, hindi po ba? So yung sabi po dito is i-involve po natin yung mga nyo. Hayaan natin sila na mag-share yung mga nyo para yung over talkative na yun is rin siya, mag-slow. So, kailangan po yung mga new natin, is, let us encourage them to involve, to engage, para maiwasan po itong overly talkative sa ating cell group. Ayun po. Amen. Amen. Naintindihan po ba? Amen. Okay, number 6, stimulate discussion by active feedback to response such as, sabi niya. Sige, basahin natin. Acknowledging responses whenever you can. Asking follow-up questions To clarify to general or vague response. Clarify questions, sabi niya. Ayun po, sa discussion po, is kailangan po na yung mga questions, yung mga questions natin doon, pag hindi nila naintindihan yung question, kailangan i-clarify natin, sabihin natin na naintindihan nyo ba yung question? Ganun po na kailangan po na i-clarify natin kung naintindihan nila yung tinatanong natin or hindi. And then kailangan po na pag clarify natin yung mga questions, excuse me muna. Okay. Hintayin natin ng saglit. Minumuta tayo ng tubig. Gamit din natin. May tubig po ba kayo, ate? Pabigan mo kasi ate anak. Yung Tubig. Wala kang tubig? Meron. Akala ko wala kang baon. May interaction, hindi makikita. Ang ginampat na si lecture nga. okay na? Lecture yan, ay facilitator. Okay, yan na. So number 6 tayo, ulitin natin. Para magkaroon ng Sige, pwede namang mag-add kayo kung may add kayo. Sa number 6 tayo Stimulate discussion by active feedback to respond such as acknowledging responses whenever you can, asking follow-up questions to clarify to general or vague response. Sabi niya. Amen.
So, kailangan po na hindi lang tayo salita ng salita doon. Wala na tayong pakialam kung naiintindihan ba or hindi. Kailangan makita rin natin na active sila, na nakaka-engage sila sa ating mga sinasabi. Amen? Oo. So, number 7. Deal with wrong responses. And Baka gusto mong mag-share, number 7. Wala akong dalang. So, number 7. deal with the wrong Wrong responses and comments by asking the other members, what do you think, or does everyone agree? Make sure the correct answer principle is clear and understood by everybody. Never tell a person he is wrong. This kills an open discussion atmosphere. So, sa mga ganito na pagko-question natin sa ating mga while we are leading a cell discussion, kung may mga question po tayo is wag po natin sabihin na ay mali yung sagot mo. Mali yan, hindi po natin sabihin yung ganun kasi talagang madi-discourage, mawawala yung fire niya. Ayan. And then yun po, iwasan din natin yung sasabihin natin na ayun, yun po. Amen. So, maliwanag po na kailangan po na pag mali yung sagot is wag nating i-point na mali yung sinasabi mo. Kasi madi-discourage yung tao. May mali ba na opinion? Wala. Yung lang, oo, tama. Sige, mag-share ka lang. Wala lang. Kasi di ba sa open cell group is sabihin lang naman yung revelations. kung ano yung mga naintindihan. So dito sabi niya is never tell a person he is wrong. May mali ba na opinion? Para i-oppose mo. Oo, tama. For example kasi is yung mga bago, 'di ba? And then syempre iba pa rin yung mindset nila minsan. So siguro minsan parang hindi align yung mindset nila sa atin. Kahit sa isip natin is alam natin na hindi siya align, is wag natin namang ipahiya yung tao na we appreciate that. We appreciate what you say. Pero tapos isabihin mo na yung dapat. In a nice way. Yun, ganun. Amen, oo. Kailangan yung patience din natin, wag nating i-level yung level natin sa kanila. Amen. So number 8, do not talk down to your members. Do not talking down to your members by asking, do you get it or do you understand? Talk down. Do not talk down to your members by asking, do you get it or do you understand? If you need to check if they are understanding the discussion, ask, is there anything that is not clear? Napapansin din natin ito, 'di ba, kahit sa preaching. 'Di ba? Kahit sa preaching. So ito ay rin sa atin na hindi pala maganda yung sabihin natin na na do you get it? Do you understand? Yun pala, 'di ba, napapansin natin si Nanang minsan pag nagme-mentoring, sabi niya, noon ganun siya, is that clear? Do you get it? 'Di ba ganun siya? Pero ngayon sabi niya, is there anything that is not clear? Sabi niya na ngayon, 'di ba? Okay yun as a lecturer, pero dito sa cell group, iba kasi yung approach. Kaya napansin natin na, 'di ba, ganun na siya ngayon sa pagkatapos ng mentoring, sabi niya, is there anything that is not clear? Tapos gusto niyong mag-add, 'di ba, ganun siya. So iba yung i-apply mo sa pag-lecturer ka at dito sa Doon kay Nanang kasi mga leaders na yun, yung nililecture na niya Nililecture. Itong pinag-uusapan dito is sa open cell group. Sa cell group.
Kasi sa ocean nandun Kaya yung mga bago. iba yung approach niya sa atin na doon dito sa open cell. Because preaching is, Oo, iba na yung preaching. preaching na yun is talagang ano. Pero dito sa sensitive ang mga dito kasi Tama. baguhan yan, open cell group yan mga baguhan yan halos. Do kahit naman di ba sa preaching is marami din namang baguhan, di ba? Pero preaching kasi yun, iba yung preaching sa discussion. Kapag kasi sa open cell is, di ba, own opinion natin na naiaano sa Tama. So, Tama. Oo. walang mali at walang ano. Ang tama lang is yung sa scripture. Oo, tama. Oo. So, Basihan natin. Pero ang sinasabi diyan is mag-ingat tayo na huwag silang i-took down. Amen. So, we are all learning. Amen. Sa lesson natin na ito. So, number 9. If a new issue is raised, sabi niya, acknowledge it, but suggest that it be discussed later until you finish your present discussion. So, ayun po, 'di ba, sa ating cell discussion, meron yung mga gustong magtanong na out of the topic. 'Di ba na experience natin yung mga ganun na parang gustong magtanong pero out of the topic naman. So, yun nga yung sabihin natin sa kanila pag-uusapan natin yan mamaya. Or next time. Oo, ganun yun po yung approach natin sa kanila. So, number 10, encourage application by asking what should we do differently as a result of this discussion. So, paano natin i-apply sa sarili natin ang ating pinag-uusapan? So, yun po ang ibig niyang sabihin sa encourage application, di ba? Pagkatapos ng ating cell discussion, sabihin natin sa kanya ano yung natutunan natin sa discussion natin and paano natin i-apply sa ating sarili. Amen. Kasi yun naman ang purpose, yung mai-apply natin sa ating sarili, hindi lang siya head knowledge or not just an information, but it would be a transformation sa ating buhay. Amen. So number 11, summarize the main ideas. Summarize the main ideas that are presented to help keep the group focused, sabi niya. Summarize the main ideas that are presented to help keep the group focused. So, let's summary yung mga pinag-uusapan natin, amen, sa discussion. Let us summarize para sa kanila, para maintindihan nila na after po na ituro natin yung discussion,isummary natin tulad ng preaching ni Nanang, di ba? Pag nag-end up na siya is example yung preaching niya kanina, how we have more hunger to the Lord. Tapos number 1, number 2, number 3, di ba? Sabi niya. After na ma-preach niya lahat, isummary niya sa end para mas maintindihan ng mga congregation or yung kasama natin sa cell group. So, letter B na po tayo. Other guidelines to remember. Yun, ano po may mga iba't iba pang guidelines na kailangan nating pag-usapan or isipin on how we lead the discussion in a cell. Una po, all members. All members. Number 1, all members share equally in the meeting. No one is to dominate the discussion. Ayun po, kailangan po bawat isa sa atin ay pantay-pantay ang pagsasalita. Walang nagsasalita ng mas dominant. Ayan, kailangan po lahat tayo ay mag-engage. Equal lang po yung pagsasalita natin. Huwag yung gusto mo, the whole discussion, ikaw na lang ang magsasalita. Ayaw mong makinig.
ikaw lang ang gustong magsasalita. Hindi po. So ganun. paano natin ngayon halimbawa ako yung nag-dominant dun sa discussion, paano natin siya i-stop? Na hindi ako ma-offend. Ako halimbawa, ako yung baguhan. Ako yung first timer halimbawa. Ako yung nagdo-dominant na magsalita. So paano natin siya i-stop na paano nyo i-stop na hindi ako ma-offend? Ano na lang, ayun pag yung sinabi mo is pwede na magdagdag siya, ganun, magdagdag yung isa and magdagdag yung isa or yung new opinion or ideas, ganun, para ma-break yung yung Para dominante. facilitator naman yun ate kung paano niya Oo, handle pag hindi na maganda yung Paano? Ang tanong ko nga, so halimbawa ako nga, andun na, nag-dominant na ako, parang ako na yung dumakdak, no? So paano mo nga ako i-stop na hindi ako ma-offend? Ayun nga kasi lahat naman tayo is hindi talaga natin alam yung ganun, 'di ba? Nung una tayo is hindi natin alam na ganun, but when we are in the process is natututo na naman tayo na natututo yung behavior natin on how to listen to other, na hindi lang po tayo talaga yung na nagsasalita. We love to listen to others than to just speak all. Tulad ko rin, ganyan din ako noon. Mahilig akong magsalita. Alam nyo, yung gusto ko, ako lang pinapakinggan. Pero So as a facilitator, paano natin nga ma-stop? ikaw, Diba na pag-aralan naman natin na kailangan nating i-divert yung usapan niya para maibalik sa main topic. Ayun, yung suggestion ni Nanang pag yung huling hingningan niya, ikaw doon ka na, mag-solve dito kasi may question. pumasok. Yan nga, i-divert yung kung ano yung sinasabi Kasi niya. pag may Depende kasi yun sa topic ng pag may nag-dominant na nagsalita daw sa cell discussion, so how can you para Stop makapagsalita not offending naman her. ng iba? Open cell yan? hindi mo na-offend yung nag-dominant na. Kasi 'di ba yung mga iba is gusto nila na sila na lang ang napapakinggan, gusto na sila lang ang magsasalita. Sa cell discussion, open Oo. cell meeting. Oo. Tapos, usually may bago. Tapos nagtutunan. Kahit hindi bago, meron din yung datihan na gustong talagang magsalita. Hindi iba kasi yung approach pagdatingan. Iba rin ang approach pag Baguhan. Paano natin i-stop yung dominant? Ang tanong doon, paano nyo ba kasi palakarin yung OCM ninyo? Kasi syempre, kung sa akin mo tatanungin, di batas militar ako. Kasi paano sa team nyo? Paano sa team nyo? Sa inyo, paano? Sabi niya kasi dito ate is other guidelines to remember, sabi niya all members share equally in the meeting. No one is to dominate the discussion, sabi niya. Kasi sa amin, nabibigyan lahat talaga ng pagkakataon na magsalita. Oo. Kung ano lang yung time mo na magsalita, yun lang Ayun. yung mo. Pwede siguro na yung facilitator kasi is sabihin na lang before Okay. Oo. So ayun na ko yung tama. sabi ni Jean. So from the very start of the discussion, so nagbigay na tayo ng guidelines. Oo, tama. Ayun. Oo. So yun yung gusto kong Ay, oo, tama yun. Oo, kailangan yung Tsaka facilitator. napaka-importante during the OCM yung flow, hindi lang iisa yung nagsasalita. You should give. Oo. And then napaka-importante na habang nagsasalita yung isa, lalo kung facilitator, di yung facilitator nag-uumpisa, matuto kang makinig. Hindi yung nagsasalita ka, nagsasalita ka, sumasabay ako, naging sabong, hindi OCM yun. Oo, tama, oo. Okay, go ahead. Okay. Kailangan din So, clear? sa akin din is kailangan din yung facilitator is malawak yung niya. unawa. Oo, pangunawa niya. Para hindi niya ma-direct ang na ma-offend niya. Sige. Number 2 na tayo. Page 61 ate. Other guidelines. So number 2 na tayo. Let's proceed. Number 2. Sharing should follow the general rules of brevity, appropriateness, and
courtesy. So kailangan po sa ating pag-deliver sa sa leading a discussion is kailangan direct to the point po tayo, hindi yung masyadong paligoy-ligoy. And then say it with politeness. Say it with good manners po na hindi po tayo yung parang overpower tayo doon na parang ikaw na ay king na wala kang kapula-polite na magsalita, wala kang manner, and then kailangan po yung mga sinasabi natin ay may impact talaga na hindi lang yung paligoy-ligoy na wala ling naman kalaman-laman. Yun po ang ibig niyang sabihin. So, sabi niya sharing should follow the general rules of brevity, appropriateness, and courtesy. Sabi niya ganyan. So, okay ba yun? Number 3. Refrain from storytelling that is not relevant to the lesson being discussed. Ayun po, iwasan po natin yung mga i-connect natin yung mga story ba sa ating discussion na not connected naman or out of the topics. So, iwasan po natin. Kailangan pag gumamit tayo ng mga stories, nakakonect sa ating sinasabi. So sa madaling salita dito, example, yung refrain from storytelling. Ang pag-usapan kung ano yung topic doon, usually dito sa preaching, di ba? Huwag yung puro pag nagkwento ka, is yung kwento ng buhay mo ang kinukwento mo. Tama. So ikaw na facilitator, dapat alam mo kung paano timingan para matigil siya, kung kailan ka papasok. Pero syempre, laging tandaan yung awareness natin na in a nice way, na hindi siya ma-offend. And then kung na-stop na siya, ibalik mo ngayon yung discussion doon sa main topic. That's right. Yun. Thank you, Ate Irene. Praise the Lord. So, letter C na. C po tayo. Other methods of leading the cell, sabi niya. Question and answer. Ano ba yung ibig sabihin ng question and answer? So, one in the group ask questions and other member give answers. Yun po. Yung ibig sabihin ng question and answer na yung isa, halimbawa ako is nag-ask ako ng question, syempre kayo rin ang sasagot. Langan naman na nag-ask ako ng question, ako rin ang sasagot sa akin tanong. So, yun ang ibig sabihin ng question and answer. May, hindi lang pala sa pageant, pero sa cell group din meron. Praise the Lord. So, number 2, bus groups or group discussion, sabi niya. Bus groups or group discussion. As I have researched on the Google, sabi niya dito is stimulates. Yung ibig sabihin nito is yung bus groups discussion is, sabi niya sa Google, stimulates. Sabi niya contribution from each member of the participant or group. Ano ang ibig sabihin? To encourage everyone to grow, develop, and to become active. Yun po ang purpose sa cell group discussion, na i-encourage ang bawat isa na sila ay ma-equip, ma-build, na maging disciple na katulad natin, ma-develop nila yung mga potential nila na nakatago. Ito ay magagamit nila actively na tulad natin. So, yun po ang yun po ang isang purpose ng cell group discussion. Hindi lang yung nagdi-discuss tayo doon na wala palang purpose, wala palang patutunguhan. Amen. So, kailangan alam po natin yung purpose ng leading of discussion natin. Tama ba, Ate Irene? We have to prepare. Yes, amen. Praise the Lord.